Hello, good morning. Naka-break ako, breakfast. So, kwentuhan muna tayo while I'm eating my breakfast. Ang sabi nila, "Oh Canada, bakit ang hirap mong mahalin?" Mahirap nga bang mahalin ang Canada? I don't think so. Inabuso lang si Canada kaya siya nag-aalburuto ngayon. Marami lang talagang mga bad actors na nakapasok dito sa Canada. Kaya nagigpit siya, nagbago lahat. Anyway, kung isa ka sa mga naapektuhan dito sa changes na to, I think ang nababasa ko is 4.9 to 5 million daw ang kailangan ang matatapos ang visa next year. So, sasama ka bang uuwi sa mga yon? No. Bakit? Bakit ka sasama, di ba? Alam mo itong mga majority ng mga may visa ngayon na matatapos next year, wala silang choice kundi umuwi. Kaya nga sila na-involve sa fraud eh. Kaya nila pineke yung letter of acceptance nila sa school, yung English nila, kasi yun lang ang paraan nila. Kaya nga nila binili yung LMIA, babayaran kahit ganun kalaki, 30,000-40,000 para ma-PR sila. Kasi yun lang ang pwede nilang gawin. Wala silang choice. Pero ikaw meron. Hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo kailangan pumasok sa illegal. Kasi may choice ka. Ang tinutukoy ko, tayong mga Pilipino, karamihan sa mga pumapasok dito, well-educated yan. Edukadong mga taong mga Pilipino pumapasok dito. Kaya nga they love them. Lalo na mga employer. Ultimo mga politiko dito, talagang sinasabi nila harap-harapan pag may festival. Aaten ng mga yan. Sasabihin nila kung sino ang Pilipino. Kung ano ang Pilipino. Never na involved sa krimen. Kaya ko sinasabing may choice ka. Kasi hindi mo kailangan magbayad ng LMIA, hindi mo kailangan peke ng English mo, ang IELTS mo, hindi mo kailangan peke ng LOA mo. Kasi qualified ka. 'Di ba? Qualified ka. So kung tourist visa ka ngayon, ano pwede mong gawin kung matatapos na yung yung visa mo? May paraan. May ibang paraan. Ano yun? Ano yung ibang paraan? Mag-aaral ka. Mag-enroll ka dito. Priority nila yung mga dito. Mag-enroll ka ng 1 year. That's only like 7 months. Mag-enroll ka dun sa mga kung ano yung labor shortage dito. Kaya mo, di ba? Hindi mo kailangan pikehin ng English mo. Hindi mo kailangan pikehin ng mga dokumento mo. Kasi qualified ka eh. Ngayon,
Kung yun ang parawan, although sakit sa bulsa, malaking pera, total, nagtrabaho ka naman dito as a tourist, binigyan ka ng permit, mag-file ka ng extension mo, and then pag na-aprobahan ka, or now, maghanap ka na ng school mo na pwede mong pasukan. Caregiver, oh. Pag nakatapos ka ng caregiver dito, PSW, magkaroon ka lang ng 6 months na experience, pwede ka na mag-apply ng PR. Diba? Maraming paraan. Maraming paraan. Huwag mong, ewan ko, ako, marami akong napapanood na mga video sa YouTube, mga content creator, kasi minsan imbes na palakasin ng loob ng mga nandito, yung mga gumastos, yung wala pang masyadong alam, lalo nilang tinatanggalan ng chances. Alam mo yun. Eto lang huwag kang makinig, huwag mo munang paniwalaan or itsipwera mo muna yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Basta kailangan pursigido ka at sigido ka. Ay, hindi pala sigido. Pursigido ka na makuha yung pinunta mo dito. Bakit ka ba pumunta dito, di ba? Pumunta ka dito, gusto mong maayos ang buhay mo, maayos ang pamilya mo. Di ba? O, pumunta ka dito, nagsakripisyo ka. Gumastos ka. Susuko mo yun? Siyempre hindi. Alam mo, sa mga kapwa ko Pilipino, tayo, malakas ang loob natin. Hindi tayo susuko, di ba? Dito nga, kumbaga itatapon nila, pero tayo magi-improvise, aayusin pa natin, di ba? Kasi madiskarte tayo kung kulang tayo sa gamit, walang budget ang management, anong gagawin natin? Magi-improvise tayo, di ba, para mapagana lang ang trabaho, kasi madiskarte tayo. Kaya alam nyo, eto lang, kami rin, nung time namin pumunta dito, hindi kami yung nahiga na lang. Kumbaga, dumaan din kami dyan sa butas ng karayom na yan. Mas magaling pa nga kayo ngayon Mas marami kayong choices. Noon, caregiver pathway lang ang pwede mong pasukan dito. 2 years, 24 months, kailangan mong matapos yung kontrata mong yun bago ka magkaroon ng open work permit. Although may choices kang lumipat, kaya lang caregiver pa rin yung trabaho mo para mabuo mo lang yung 24 months. After nun, open work permit, magbibilang ka na naman ng taon bago ka ma-PR. Ngayon, napakadali ngayon, madali lahat ngayon. May choices kayong palipat-lipat ng trabaho. Di ba? Noon, sabing sa ako, ang asawa ko, galing siya dyan. Galing siya sa care. Naging nanny siya ng 2 baby na kahit nag-i-snow, sinasabihan siya ng amo niya na ilabas mo ang mga bata. Tinutulak niya yung double stroller. Nag-i-snow. Ganon sila kahirap noon. Ganon ang hirap nila. Kaya, tingnan mo lahat ng nurses na nag-retire at pa-retire na, lahat ng mga yan, sabihin sa'yo, dumaan sa caregiving, pagiging nanny. Dumaan sila dun. Kaya,
sabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo to kasi para malaman din nyo kung ano yung hirap noon. Mas mahirap noon kaysa ngayon. Kaya, my God, huwag kayong pahinaan ng loob. Gawin mo ang nararapat. Paglaban mo yan dahil gumastos ka dyan eh. Nagsakripisyo ka dyan. Kaya, yung negative vibes, tabi mo muna yan. Yung mga... I'm not against dun sa mga content creator na yan. Pero, kung hindi siya makakatulong sa'yo, wag mo siyang bigyan ng importansya. Kasi, hindi siya makakatulong. Ako, sabihin sa inyo, dumating na ako sa pinaka-lowest point ng buhay ko. Pero, inisip ko pa rin yung positive na mangyayari after nung pinaka-lowest point ko. Ngayon, tignan mo ako. Hindi ko dinadrag to. Ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, nasa maayos na akong kalagayan. Secured na yung aking retirement. Wala na akong puproblemahin after kong mag-retire. Kasi pinaglaban ko. Lumaban ako. Kaya, sa inyo, huwag niyong isuko. Sayang. Ang ganda kapag si Canada, sabi ko sa'yo, yung oportunidad na bibigay sa'yo ni Canada, hindi katulad ng iba. Kaya, ilaban mo lang siya sa tama. Huwag dun sa hindi tama. Yun lang. Sana manapalakas ko ang loob nyo. Sana maging kayo. Just positive. Ako masaya ako. Maraming Pilipinong pumupunta ngayon dito. Kasi masasabi nating maraming Pilipinong gaganda ang buhay. Di ba? Siyempre, mas masaya. Yung Taste of Manila nga dyan, no? 750,000 na Pilipino pumupunto dyan every year. Napakasaya. Makikita mo ang kapwa mo Pilipino. I don't care about those Filipinos na alam mo na nakatungtong sa isang malaking kalabaw. I don't care about them. Basta ako masaya ako nandito sila. Yun lang. Kasi alam nyo, nangihinayang ako dun sa mga taong nawawalan ng gana, nawawalan na ng pag-asa. Kaya no, it's a big no. Lumaban kayo. Pinoy, isipin ang itatak nyo sa utak nyo, Pinoy kayo. Hindi kayo kakaiba kayo, sabihin sa inyo. Anyway, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Lalo na sa panonood nyo dun sa video ko na ano bang tawag doon? Yung damay-damay na walang uuwi. Walang uuwi. Salamat doon, nakikita ko maraming nanonood. Ang sa akin lang naman kasi gusto ko kasi masaya ang maraming Pilipino dito. Gusto ko ipaglaban nyo yung sinakripisyo ninyo. Yun lang. Para sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, at sa inyo na rin. Sa retirement mo, secured ka. Thank you for watching. Take care.
Kabayan, promise mo yan, huwag kang susuko, ha? Bye.